Guni-Guni TV. Magandang gabi po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Eden. 26 na taong gulang. Sa Legazpi po kami nakatira. Ang papa ko po ay driver ng jeep. Si mama naman po ay nagtitinda ng mga merienda sa tapat ng bahay namin. 5 po kami magkakapatid. 3 po kaming babae at 2 naman po ang kapatid kong lalaki. Pangatlo ako sa aming magkakapatid. Isa po akong teacher at grade 6 ang aking tinuturuan. Medyo malayo ang eskwelahan na pinagtuturuan ko. Sa umaga ay sumasabay ako sa papa ko at sa hapon naman ay nagpapasundo ako sa kapatid kong lalaki na may motor na single. Ang 2 kong kapatid na babae ay sa Maynila sila nagtratrabaho. Umuwi lang sila pag may dumarating na okasyon. Isang araw, isinama kami ng kasamahan kong teacher sa birthday ng mama niya. Halos lahat kami mga teacher ay dumalo sa kaarawan ng mama niya. Isang jeep kaming lahat. Habang nakasakay kami ay masaya kami nagkikwentuhan at nagtatawanan. Mga kalahating oras ang aming biyahe papunta sa bahay ng kasama naming teacher. Pagdating namin sa bahay nila ay napakaraming bisita at maraming handang pagkain na nakalatag sa mahabang mesa. Habang kumakain kami ay may pinakilala sa akin ang kasamahan kong teacher. Pinakilala niya sa akin si Erning. Si Erning ay payat at matangkad. Masasabi ko pong hindi po siya gwapo. Meron siyang malalaking mata at makapal ang kanyang labi. Malaki rin ang kanyang ilong. Simula nang pinakilala ni Lisa, ang lalaki ay panay ang tingin sa akin. Nagpapapungay pa ito ng mata niya. Napapansin rin ito ng iba kong mga kasama, kaya tinutokso nila ako. Malapit nang gumabi, kaya nagpaalam na kami na uuwi na. Nang nalaman ni Erning na uuwi na kami, ay hiningi pa nito ang cellphone number ko. Ayoko sanang ibigay ang aking number, kaya lang nahihiya ako kay Lisa. Pagsakay namin ng jeep, kumaway pa si Erning at muli na naman itong nagpapungay ng mata. Habang nasa sasakyan ako ay tumunog ang cellphone ko. Si Erning ang nag-message, mag-ingat daw ako. Hindi ako sumagot. Pag-uwi ko sa bahay ay muli na naman itong nag-message. Tinanong niya kung nakauwi na ako ng bahay. Oo lang ang tanging sinagot ko sa kanya. Simula nang nakilala ko si Erning ay wala itong ginawa kundi mag-message ng mag-message at tumawag ng tumawag sa akin. Hindi ko mabilang sa isang araw kung ilang beses itong tumatawag. Kahit na hating gabi ay tumatawag ito, wala itong pinipiling oras. Kahit nasabihin ko sa kanya na wag siya mag-message at tumawag ay ginagawa pa rin niya. Kwento ko ito kay Lisa. Sinabi ko sa kanya na sabihan niya si Erning na tigilan na ako. Pati na rin ang aking pamilya ay nagagalit na rin sa kanya. Kaya ang ginawa ko ay blinak ko si Erning. Isang gabi, pag-uwi ko galing sa eskwelahan, ay nadatnan namin ito ng kapatid ko na nasa labas ng bakuran namin. May dala itong mga pagkain, may mga prutas at mga bulaklak. Hindi ko siya pinapasok sa loob ng bahay namin. Kinausap ko siya ng maayos sa labas. Sinabi ko sa kanya na kung gusto niya akong ligawan ay wala siyang maaasahan sa akin. Ipinagtapat ko rin sa kanya na mayroon na akong nobyo. Nasa ibang bansa ito at malapit na itong umuwi at may balak na rin kaming magpakasal. Umuwi si Erning na malungkot. Bago siya umalis ay pilit niyang iniwan ang mga dala niyang bulaklak at prutas.
Kinuha ko ang mga ito. Magaganda ang mga bulaklak na dala niya, kaya naakit kong amuyin ito. At inilagay ko ang mga bulaklak sa magandang florera. Kinabukasan, pagising ko, ay agad kong inamoy ang mga bulaklak na dala ni Erning. Gustong-gusto kong amuyin ang mga ito. Habang nasa eskwelahan ako ay hindi ako mapakali. Gusto kong makita at makasama si Erning. Kaya gumawa ako ng paraan para makita siya. Tinanong ko si Lisa kung saan nakatira si Erning. Ibinigay niya sa akin ang address ng bahay nito at umalis ako sa klase ko nang hindi man lang nagpapaalam. Agad kong pinuntahan ang address na ibinigay ni Lisa sa akin. Sumakay ako ng jeep papunta sa bahay nila Erning. Pagbaba ko ng jeep ay nakita ko agad ang address na binigay sa akin ni Lisa. May nakita akong isang babae na matanda. Tinanong ko ang matanda kung kilala niya si Erning. Ngumiti ito sa akin at nagpakilala na siya raw ang nanay ni Erning. Pinapasok ako ng matanda sa loob ng bahay nila. May inuutos lang daw siya dito. Maya-maya lang, pumunta sa kusina ang nanay ni Erning. Binigyan niya ako ng isang basong tubig. Habang iniinom ko ang tubig ay biglang dumating si Erning. May dala itong iba't ibang klaseng ng dahon. Nagulat pa nga ito nang nakita niya ako at bigla niya akong nilapitan. Tinanong niya kung anong kailangan ko sa kanya. Hindi ko malaman kung anong isasagot ko sa tanong niya. Parang nahiya akong sabihin sa kanya na gusto ko siyang makita. Ilang oras din ako nagtagal sa bahay nila Erning. Marami kaming pinagkwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Maaga raw namatay ang kanyang tatay. Kaya sila na lang ng nanay niya ang magkasama sa bahay. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Sa isip ko ay ayaw ko sa lalaking ito. Pero bakit ganon ang aking pakiramdam? Parang gustong-gusto ko siya kahit na tumututol ang aking isip. Maya-maya lang, tinawag kami ng nanay ni Erning. Kumain na raw kami, nakahanda na ang pagkain sa kusina. Pagpasok ko sa kusina ay may 2 putahing ulam at mainit na kanin. At may 2 klaseng prutas din ang nakalatag sa mahaba nilang mesa. Ang plato ko sa mesa ay nilagyan ito ni Erning ng kanin at ulam. Kasabay din namin kumain ang nanay ni Erning. Sinabi ng matanda na kumain lang daw ako ng kumain. Habang kumakain ako ay biglang tumunog ang cellphone ko. Nag-message pala ang kapatid ko. Tinatanong niya kung nasaan ako. Nasa eskwelahan na raw siya. Agad akong tumayo at nagpaalam kala Erning na uuwi na. Hindi ako pumayag na ihatid ni Erning. Baka kasi pag nakita siya ng kapatid ko ay magagalit ito. Sinabi ko sa kapatid ko na umuwi na siya. Dediretso na lang ako sa bahay pa uwi. Pag uwi ko, tinanong nila mama kung saan ako pumunta. Sinabi ko sa kanila na may binili lang ako sa bayan. Kinabukasan, paghatid sa akin ng kapatid ko sa eskwelahang pinagtuturuan ko, ay tumakas na naman ako sa klase ko at pumunta na naman ako sa bahay nila Erning. Tinatawag ko ang pangalan ni Erning, ngunit wala siya. Walang tao, pero nakabukas ang kanilang pintuan. Kaya naisipan kong pumasok sa loob ng bahay nila. Pumunta ako sa kusina, wala sila. Nakita ko na may nakabukas na silid. Sumilip ako dito, walang tao. Ngunit may nakita ako sa loob ng silid na labis kong ikinagulat. Sa loob ng silid ay nakita ko ang aking larawan. Nakapatong ito sa isang lamisitang maliit at may nakatirik ditong 2 kandilang itim.
Kinabahan ako. Tuluyan na akong pumasok sa loob ng silid para alamin kung bakit may kandilang itim na nakatirik sa aking litrato. Pagpasok ko sa loob ay lalo akong natakot. Napakaraming manika dito. Bawat isang manika ay may nakatusok na napakaraming karayom at may mga bulaklak na nakalagay sa ilalim ng lamisita. Sa dingding naman ng kwarto ay may iba't ibang larawan ng babae na nakadikit. Pakiramdam ko na mga oras na yon ay para akong binubuhusan ng malamig na tubig. Ang kukulang pala ang lahi nila Erning. Nang bigla na lang sumara ang pinto ng silid, hindi ko na malayan na nasa loob na pala ng kwarto si Erning at nanay niya. Galit na galit ang nanay ni Erning, nanlilisik ang mga mata nito. Dahil daw sa natuklasan ko ay hindi na daw ako makakalabas ng buhay sa bahay nila. Maya-maya lang lumapit sa akin si Erning. May bigla siyang pinaamoy sa akin. Nandilim ang aking paningin at naramdaman ko na nawalan ako ng malay. Hindi ko alam kung ilang oras ako nawalan ng malay. Nagising na lang ako nang nakatali na ang aking mga kamay at paa. At may takip na rin ang aking bibig. Napakadilim sa loob ng silid, para akong nalulunod sa sobrang dilim. Hindi ako makahinga. Samantalang ang pamilya ko naman ay nag-aalala sa akin. Nalaman nila na umalis na naman ako sa aking klase. Hindi nila malaman kung saan nila ako hahanapin. Ako naman ng mga oras na iyon ay iyak ng iyak. Nagulat na lang ako nang may bumuhat sa akin, palabas ng bahay. Sinakay ako sa isang jeep. Madilim na ang paligid, wala nang katao-tao sa labas. Malayo rin ang aming nilakbay. Nang bigla na lang huminto ang sasakyan sa gitna ng bukid. Mayroon ditong bahay. Inalis ni Erning ang pagkakatali ng aking mga paa. At naglakad kami papunta sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay ay may mahabang mesa at napapaikutan ito ng mga itim na kandila at napakaraming kalansay ang nakakalat sa loob ng bahay. Sa harap ng mahabang mesa ay may kalansay na nilagyan ng damit na puti na mahaba at ang isang kalansay naman ay kulay itim na mahaba ang suot nito. Binuhat ako ni Erning at inilagay niya ako sa mahabang mesa. At muli na naman niyang itinali ang aking mga paa. Sinabi ng matanda na kailangan nila ang aking dugo. Kailangan raw nilang gawin ito para mabuhay pa sila ng 1,000 taon. Nang mga sandaling yon ay humingi ng tulong ang aking mga magulang sa mga otoridad. Sinabi rin ni Lisa na bago siya umalis ay nakita raw niya akong bumaba ng bahay nila Erning. At ako naman ay taimtim na nagdarasal at humihingi ng tulong sa may kapal na huwag niya akong pabayaan. Si Erning ay may dalang patalim, kumikinang pa ito, at ang kanyang ina ay may dalang plangganang maliit para dito ilagay ang aking dugo. Nagsimula ng magdasal ang mag-ina ng Latin. Nakakakilabot ang mga binibigkas nila. Ipinikit ko ang aking mga mata. Naghihintay na lang ako ng aking kamatayan. Nagulat na lang ako nang may umalingaw-ngaw na tunog ng baril. Iminulat ko ang aking mata. Kitang-kita ko na may tama ng baril sa dibdib si Erning at bumagsak ito sa sahig. At agad itong namatay na mga oras na yon. May 2 pulis na lumapit sa akin at tinanggal nila ang mga tali ko sa kamay at paa, pati na rin ang nakatakip sa aking bibig. Hindi ako makapaniwala na nakaligtas ako sa mag-inang mangkukulam. Ang nanay ni Erning ay dinala ng mga pulis sa presinto at ito ay kanilang ikinulong. Habang ako naman ay dinala ng mga pulis sa ospital. Sinabi ng mga pulis na marami na palang nabiktima ang mag-ina. Ginagayuman nila ang kanilang mga binibiktima at pagkatapos ay pinapatay nila at iniinom ang kanilang mga dugo.
Kailangan raw nilang gawin yon para mabuhay sila ng matagal. Ang pamilya ko ay hindi makapaniwala sa nangyari. Sa ngayon po ay pinipilit kong kalimutan ang nakakatakot kong karanasan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.